Kumusta? Nandito tayo ulit para pag-usapan natin itong mga material na binigay mo. Medyo mabigat yung tanong, no? Bakit nga ba parang ang daming sumusuko sa law school dito sa Pilipinas? At mas importante, ano ba yung mga konkretong paraan para malagpasan to? Kasi meron tayong hawak na research papers, may mga student blogs din, mga personal na kwento, tapos may mga practical guides pa. So, ang layunin natin ngayon, hindi lang yung intindihin yung problema, kundi talagang halukayin natin yung mga estratehiya na pwede mong ikaw na nakikinig magamit. Okay, game. Simulan natin dito. Based sa mga binasa natin, lalo na yung galing sa CPU repository, parang klaro na yung unang-unang challenge, yung feeling na nalulula agad yung mga estudyante. Tama ba? Oo, yun talaga. Lumalabas yung palagi, yung tinatawag na academic overwhelm. Hindi lang yung dami ng babasahin, yung mga kaso, batas, pero pati yung bilis ng pagtuturo, tapos yung kaba sa recitations. Sinasabi nga dun sa pag-aaral na yan, isa to sa malaking dahilan ng pag-drop out, lalo na sa first year. Grabe nga siguro yung volume, no? Parang paano maaaralin lahat yun? May mga specific bang paraan na sinasabi sa mga guide na hawak mo para kumbaga hindi ka malunod agad? Meron. Ang emphasis talaga is maging strategic ka. Halimbawa, imbes na pilitin mong aralin lahat-lahat, mas okay daw gumawa ng study calendar, tapos i-prioritize mo yung tingin mong lalabas sa exam o recitation. Okay. Hindi yung basta salpak lang na salpak ng info. Oo, hindi ganun. Tapos, yung active reading, hindi lang basa ng basa. Hanapin mo agad yung issue, gumawa ka ng mabilisang case brief or summary, magsulat ka sa gilid ng libro mo. Notes, ganyan. Oo. Meron ding nagsusuggest nung Pomodoro technique, di ba? Yung may timer. 25 minutes aral, tapos 5 minutes totoong pahinga para iwas drain. Importante rin daw yung konsepto ng sapat na paghanda or minimum viable preparation. Alamin mo yung kailangan mong malaman versus yung nice to know lang. Okay, gets. Yang pakiramdam na yan, yung lula, siguro madalas nagiging tulay yan papunta sa sunod na point na nakikita rin natin sa mga online discussions ng mga estudyante. Yung pagkaubos, burnout, yung pagod na pagod ka na talaga. Exactly. Totoo yan. At malinaw din sa mga material, ang pahinga hindi yan luho. Kailangan yan. Suggestion nila, schedule mo yung break mo, parang subject din. Parang required reading din. Parang ganon. Gawin mong non-negotiable. Yung Pomodoro nga, di ba? May built-in break na yon, so nakakatulong na rin yun para maiwasan yung diretsyo na maraming oras na upo. Kahit yung maliliit na pahinga lang, yung micro breaks. Tumayo ka, uminom ng tubig, mag-inat, malaking bagay na daw yun pang recharge. Tama, tama. Okay, so bukod sa pagod at sa dami ng aralin, may isa pang kalaban dito yung nasa isip naman. Yung pagdududa sa sarili. Naririnig ko to madalas, yung tanong na, kaya ko ba talaga to? Lalo na siguro pag ang gagaling ng mga kaklase mo, no? Yung impostor syndrome. Oo. Naku, napaka-common yan. Hindi lang sa law school actually, sa maraming professional fields. Ang payo dito, base sa mga sources mo, labanan mo raw yan ng maliliit na tagumpay. Paano yun? Maglista ka raw ng wins mo araw-araw. Kahit simpleng natapos mo yung readings for the day, o di kaya nakasagot ka ng okay naman sa recitation, isulat mo, para maalala mo na may nagagawa ka. Parang positive reinforcement sa sarili? Oo. Tapos malaking bagay din daw yung may study group ka. Hindi para mangopya, kundi para makita mo na, hindi lang pala ako yung nahihirapan, may karamay ka. At kung kaya, humanap ka ng mentor. Pwedeng senior student or prof na mapagkakatiwalaan mo. Okay, may point yon. Tapos, syempre hindi naman umiikot lang sa pag-aaral ang buhay, di ba? Nariyan din yung mga practical na pressures. Nakita rin natin sa mga research at kwento na mabigat din yung usaping pera, tuition, libro, baon. Tapos, minsan may responsibilidad pa sa pamilya o kailangan mong magtrabaho. Totoo yan, malaking factor din yan. Kaya kailangan talaga ng practical na pagpaplano. Sabi sa ilang guides, gumawa nga kahit simpleng budget para alam mo kung saan napupunta yung pera mo.
para may kontrol ka kahit paano. Tama. Maging maparaan din sa paghahanap ng scholarships, financial aid, o kaya baka may part-time work na pwede mong ipasok sa schedule mo. Lalo na ngayon, maraming online options. At importante rin daw yung bukas na usap sa pamilya tungkol sa gastusin, sa realistic na timeline, sa mga kailangang isakripisyo muna pansamantala. Mahirap yan pero kailangan eh. Okay? At ito na, medyo seryosong usapin na to, yung epekto ng lahat ng pressure na to sa mental health. Pag yung stress, hindi na normal na stress lang, kundi nauwi na sa anxiety, depression, or mas malala pa. Malungkot to pero realidad eh. Binabanggit to sa reports. At dito, ang pinakaimportante talagang mensahe mula sa mga sources. Huwag na huwag kang matakot o mahiyang humingi ng tulong. Kailangan nating i-normalize yan. Okay. Gamitin yung university counseling services o kumusulta sa mga professional talaga, mga psychologist. Alamin mo rin yung mga numero ng local crisis hotlines. Itabi mo. At kahit yung simpleng pangangamusta lang sa mga kaibigan mo yung tanong na, kumusta ka talaga? Malaking bagay na yon. Kailangan ng agarang aksyon dito. Tama. Hindi dapat baliwalain. Okay. At panghuli, may nabanggit din sa ilang forums, yung mga kwento tungkol sa mga pumapasok na parang hindi pala talaga nila gusto. O di kaya dahil sa pressure ng pamilya, o akala nila puro prestige lang, tapos mabigla sa hirap, nawawalan ng gana. Oo. Yung misalignment ng expectations. Dito ang suggestion talaga is self-reflection. Balikan mo yung personal mong bakit. Yung purpose mo. O bakit mo nga ba ito sinimulan? Isulat mo raw, gawin mong paalala pag nanghihina ka na. At kung talagang ramdam mong hindi na para sa'yo, okay lang din naman daw tumingin sa ibang options. May mga trabaho namang related sa batas na hindi kailangan ng lisensya. Pwede ring huminto kuna. Basta may malinaw kang plano sa pagbabalik kung yun ang gusto mo. Hindi in failure. Okay, so kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin mula sa mga material mo, malinaw na sadyang maraming layers yung hirap sa law school, no? Mula sa bigat ng aralin, yung pagod, yung duda sa sarili, pati yung pera at ibang responsibilidad, hanggang sa mental health at yung mismong rason mo sa pagpasok. Pero ang magandang balita, parang sa bawat isa, may katapat na estratehiya. Hindi lang to usapin ng talino, 'di ba? Parang laban din to ng diskarte, ng tibay ng loob, at ng kaalamang humingi ng tulong. Tama ka dyan. At siguro bilang panghuling pagninilay para sa'yo na nakikinig, based sa lahat ng napag-usapan natin galing sa mga sources mo, ano kaya yung isang maliit lang pero konkretong hakbang na pwede mong gawin kahit ngayon o bukas para subukan ng isa sa mga estratehiyang to? O kaya para lang mas mapatibay pa yung sagot mo sa tanong na, bakit ko nga ba to ginagawa? Isipin mo yon. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na ito. Hanggang sa susunod.